Hi guys! I-share ko po sa inyo ang aming nagpa-wiring po kami guys. Bali, sa mga nakasubaybay po ng aking mga vlog about po dito sa bahay namin, nagpaano na po kami, hindi pa rin po siya tapos. Paunti-unti lang po siya. Ang sinunod po namin is itong wiring. Inuna po muna namin itong wiring. Ayan. Nagpa-wiring na po kami. Tapos, dahil kulang pa rin sa budget, nag-connect muna kami sa aming neighbor. Ayan, nagpa-connect kami. Mabuti naman, mabait yung neighbor namin at pumayag siya. Bali, lang po kami, nagbayad lang po kami ng 500 pesos para po sa pag-connect namin ng kuryente sa kanila. Tapos, naglagay lang po kami ng chick meter para makita kung kung magkano ang aming na-consume, ganyan. Actually guys, matagal pa kami nito lipat ng bahay. Inuna muna namin itong pa-wiring. Tapos, sa mga nagtatanong po about sa mga materialis namin, actually, ang nagamit po namin sa materials kasi maliit lang naman po yung bahay namin. Nasa 18 by 16 lang. 2 kwarto lang po siya. Tapos, hindi pa rin po tapos yung kusina. So, nagastos lang namin sa wiring namin is yung materialis ay nasa 11,000. Tapos, ang labor is 5,000. Bali, ang outlet na ipinalagay namin, isa sa kwarto namin at saka isa naman sa kwarto sa anak ko. Tapos, isa naman din po sa sala. Bali, 3 po na outlet. Tapos, yung switch naman ay isa sa kwarto ng anak ko, 2 na. Tapos, sa sala isa, sa labas isa, at saka doon sa CR at sa paliguan. Bali, 2 din. Sa labas, doon sa banda sa may CR kasi nilagyan din namin ng doon, ng switch. Bali, doon isa. So, 8 na. Tama ba pagkabilang ko? 8 ay, hindi, 7 pala na switch guys ang nalagyan namin. Tapos ang ang nilagay namin na napili namin na switch guys is yung malalaki. Ayan, after nyan guys, mga ilang weeks ay naglagay na rin po kami ng aming floor mat. Bumili po kami doon sa city. Ayan, kasi dito sa malapit kasi dito sa Uhaw, walang guys, walang floor mat na mura. Kasi lang kasi ito. Kailangan namin ng murang floor mat para po makatipid kami. Kasi nga wala pa kaming budget. Kaya guys, kaya naglagay na kami ng floor mat kasi plano namin lumipat na sa next month. So next month ay magpapa-blessing kami ng bahay. Tapos kaunting salo-salo lang. Yan. Tapos, yan. Nilagyan na namin ng floor mat. Ito na yung itsura ng aming munting tahanan. Yeah. Naghanap kami ng floor mat. Gusto ko sana na floor mat yung all white. Kaso, walang white. Tapos, meron din doon yung brown siya na parang kahoy. Parang kahoy siya na style na floor mat. Kaso, pangit naman tingnan kung brown lahat. Parang sabi ng partner ko, parang ang dilim daw. Buti na lang nakakita kami ng ito siya. Pula siya na may halong puti na naka diamond yung design niya. So, no choice. Yan na lang talaga ang kasi yan lang yung light color doon. Halos kasi doon ay meron pang light color doon, yung isa na white siya pero meron siyang design na flower kaya lang ibang klase yung niya, texture niya.
rubberized siya, pero hindi daw siya pwede sa rough na semento. Kasi yung semento kasi namin rough. Hindi daw pwede yun kasi magbakat-bakat. Kaya kailangan daw itong ganitong klaseng floor mat. Ang price po ng floor mat namin is nasa 80 pesos po for per meter po. Yan, so ang nagastos po namin sa floor mat ay nakabili po kami ng 25 meters kasi akala namin ang 25 meters yun ang sakto, at akala pa nga namin kulang pa siya, pero hindi pala, may sobra siya na 5 meters. Pero okay na lang din kasi yung 5 meters pag matapos na yung kusina namin, ilalagay namin doon. So ayan, temporary muna, ganito lang muna kasi guys, itong aming bahay, hindi pa namin napinisingan, hindi pa namin nalagyan ng mga semento sa gilid-gilid. Tapos yung kwarto din namin guys, wala pa kaming pintuan. Ayan, so nagplano kami na bibili kami ng tawag yung cortina. So ayan guys, cortina lang yung nilagay namin. Ayan, cortina lang muna yung nilagay namin dyan sa bintana guys. Wala pa kaming budget, kaya ang nilagay namin lang yung decorative siya, nakalaka. Tapos nilagyan na rin namin ng screen doon sa loob at saka sa labas para hindi kita masyado doon sa loob. Yung maliliit lang na butas na screen yung namin. Yan, tapos yung guys, yung anong tawag yan, curtain, yan siya guys, bali binili ko lang yan siya doon sa city. Tapos yung iba naman, yung nasa kwarto na kulay green, yung mabulaklakin, binili namin sa online. Ayan, kinabukasan bumalik ako dito sa lote, nakita ko ang dami na namang damo. So ang ginawa ko, nagbunot na naman ako ng damo para hindi siya hahaba kasi maulan-ulan kasi dito sa guys, Jensan, kaya mabilis lang tumubo yung mga damo. Yan, kaya kailangan talaga na natin siya, na bunutin natin ang damo every week, or minsan kung may mahaba akong time, mga 3 times a week siguro bubunutin ang damo kasi mabilis ang dito. Yung lupa kasi dito, feeling ko mataba kasi maganda yung tubo ng mga damo dito guys. So ayun lang guys, ito lang ang aking mai-share ngayon. Update ko na lang kayo next week or next month pag magpa-blessings na kami. Salamat sa mga nanood at nagsubaybay sa aking video. Thank you so much. Bye!